Assalamualaikum everyone. Napakasaya ko nga dahil isa ako na imbitahan sa kasal or nikah. Kaya naman ito ang ganap. At itutur ko kayo dito sa reception kung saan gaganapin ang nikah or kasal. At di ko talaga inasahan ang kanilang mga beauty, pinaghandaan talaga nila. At pabunggahan talaga ang naganap. Charot. Para sa akin, napakaganda nilang pagmasdan at namamangha nga ako sa kanilang kasuotan. Hindi kasi ako exposed sa mga ganitong event, kaya hindi ako ready. Charot. At nagtatanong-tanong nga ako kung nasaan ang groom nag-stay at saka bride. At ito nga sila, nakita ko, naabutan ko, nagme-makeup pa. Aladay, gandahan nyo yan kasi mamaya magpapasonsyo kayo. At naabutan ko pa nga yung bride at saka groom, nagsusuot na sila ng kanilang mga singsing. Bawal na kasi yan doon sa stage at haram na. Kaya ito ay simbolo lamang ng pagmamahala nilang dalawa. Tamang-tama nga lang pagdating ko at pinasundo na yung groom para ikakasal na. Ipapakita ko sa inyo kung paano ikakasal ang isang groom sa Muslim. Kaso nga lang, hindi ko na naipakita sa inyo dahil pagdating ko dito ay tapos na. Nagmarites kasi kami sa ng bride at saka yung mga kababahian doon. Kaya pagdating ko dito, waro na, wala na. Kaya sa mga excited na gustong manood, sorry talaga. Pagkatapos ng nikah or kasal, pupuntahan natin kung saan ang area nag-stay ang bride. Ito yung isang tradition culture sa Islam kung saan sinusundo ang bride ng mga ninong or may pera. Or kahit sino, pwede naman. Ito na nga, tutubusin na namin. Ay, hindi pala ako kasali. Or lukat baka ng murag prindagod. Day. At pupunta na nila yung bride. Isa lamang itong nakagawian namin na tribe na Kalagan. Naging tradisyon na, kaya naman kung susunduin, yung madatong yung isasama ninyo. Charot. At yan guys, sinisilip-silip pa yung pera. Magkano kaya ito? 5, 10, 15. 15,000 yan guys. Ayan. Kukuha na yung pinakamamahal natin na Vice at wala nang tawad-tawad guys. Hi Day in fairness, hindi na tumawad si Vice. Ayan, pahingi naman. Ang dami niyan, 15,000 guys. Baka sabihin ninyo, napakahirap pala ng Muslim mag-asawa dahil maraming butas na pagdadaanan pa. Guys, hindi naman ito sa pilitan. Kung magbibigay ka, syukran, salamat. Kung hindi, okay rin naman. Makakalabas din si bride kahit walang tubos, walang lukat. Okay lang talaga. Isa lang kasi itong katuwaan at nakagawian na tradisyon. Kahit pa sinasabi ng mga alim na haram, wala naman tayong magagawa dahil nasanayan na at nakagawian na. Iba naman yung duri na sinasabi. Siya nga pala, napag-alaman ko, ang duri dito ay 100,000. Ang ibig sabihin ng duri, ang babae ay humihingi ng duri sa lalaki, pera, kung magkano, depende kasi sa situational kasi yan. Kapag may kakayahan, ang isang groom, pwede kang humingi ng malaking pera.
Pero kung simpleng tao lang, kung walang kakayahan, kahit piso, pwede Yung na. dure Kasi kung saan mapupunta, sa babae yan. Depende kung ibibigay niya sa mga kapatid niya, sa mga magulang niya, okay lang. Or ipag-umpisa nila sa business kung mag-asawa na sila. Pwede rin yon. Walang sapilitan kung saan mapunta ang dore. Kasi ako, dinurian ako ng asawa ko ng 60K na sa mama ko napunta. O sa nakita mo, mag-aasawa ka pa ba ng Muslim? O sige, no problem, berahe.
Burot na. Yani ba yani? Ayaw na kayo, i-deliver mo. Dai, pulihan yan. Nagtuday pulihan. Okay. Okay, kakaya.